Ayan, nandito na po kami sa Hamir Veterinary Clinic para po ipa-check up si Copper para po sa ikapapanatag po nating lahat kung bakit po siya namamayat. Tapos po, isasabay na rin po namin si Iron, si Clear at si Bronze para po sa kanilang booster shot. Kaya naman po papasok na po kami sa loob ng Hamir Veterinary Clinic. Timbang ni Copper ay 8.70. Si Clear 11.20. Si Bronze 8.30 si Bronze. Ito ako yung konting tulong sana sa veterinary niya. Kahit konting tulong lang. Kahit makakain na mag-bayo-bayo. Ano ito? Happy training ano. Kahit konting tulong lang. Kahit konting tulong lang. Uy, matapang. Walang reaction. Oh. Sanay. Galing ah. Very good ah. Okay. Ito matapang dito eh. Oh. Tingin mo. Relax na relax eh. Sunod-sunod lang siya. No? Galing. Kami bebe Oh, ha. malikot at malikot. Nandito lang ako. Walang kami dugo ha. Konti lang. Copper, ha. malikot. Yan po. Dito lang ako. Dito lang ako, Copper, ha? Huwag malikot, huwag malikot, huwag malikot. Huwag malikot, kalma lang. Thank you. Salamat po. Okay, tapos na. Galing naman ni Copper, eh, oh. Ayan po, nandito na po kami sa sa Hamir Veterinary Clinic. Bali po na booster na po si Iron sa si Clear. Si Bronze po hindi siya na booster, gawa nga po ng heat days niya. Bawal po palang i-booster ang aso kapag po nag-heat. Si ano po, si Copper po nakuha na siya ng dugo. Maghihintay na lang po kami ng 40 minutes to 30 minutes. Kasi po ang kukunin po kay Copper ay CBC test saka po biochem. Ayan. Kaya waiting na lang po kami ng magiging resulta niya. Ayan. Lakad-lakad po muna siya. Ayan, lakad-lakad. Normal naman yung liver niya, normal din yung kidney. So yung liver, yung ALT yun, titignan natin. Sa kidney, status naman yung creatinine, MBUN. Okay, yung amylase nga lang yung elevated. Tapos yung upper limit, 1,800 supposedly siya, 2,569. So pag amylase po kasi, most of the time, it pertains to the status of the pancreas. Okay? Tapos eto po kasi napapansin namin to, naging elevated din. Most of the time kapag may early case kami. Tapos ito po kasi sa CBC naman niya, normal po lahat actually. White blood cell count niya within the normal range as well as yung kanyang red blood cells, hemoglobin tsaka hematocrit niya normal lahat, so walang anemia. Ang platelet niya 221. Medyo malapit na dun sa minimum level natin ng normal range, which is yung lower limit na 200. Okay, mukhang pababa po. Sa akin, much better if we test for early Chiacanis po sana. Para lang sure po tayo. Okay lang po ba sa inyo? Yung sample naman po kanina yun yung gagamitin natin. Kasi possible po na kaya nangangayayat din siya is because may problem din po siya sa dugo. Baka may blood parasitism. Okay, sige lang. Kasi may case din po kayo before, di ba? Na may Chiacanis din. Baka kasi siya meron din. Kaya i-test na rin po natin. Okay, sige lang po. Sige po. Mga Tapos, 10 to 15 minutes. sige, tapos po, tanong ko lang din, may mga nagbubukan po kasi sa amin, may mga nagsasuggest na ngayon tungkol sa, baka raw po meron siyang heartworm o paano po ba yun? Makikita po ba yun dyan sa... Pwede natin actually i-test. May test kit for heartworm actually. Hindi po siya nagpe-preventative ng Spectra.
And Before. binigyan ko sila ng Expectra yung ginamit ko na nakaraan Expectra. Okay, sige. Mm. Tingnan na rin po natin kasi pwede naman po natin gamitin din yung blood sample kanina to test for heartworm din. Usually kasi ang signs kapag may heartworm infection is isa dyan yung nagka-coughing din. So, may Pero yung gano'n na problem pamamayat sa niya, respiratory. hindi naman siya sintomas na. Marami po kasi, kapag po kasi daw yung katawan may infection, usually nangangayayat din in general. Pero di naman po masama if we test for that kasi possible din na may heartworm. Di lang po namin in-open up kasi usually cough yung isa sa sa ubo, isa sa signs. Pero maganda rin na mag-screen for that given kasi na medyo prevalent din yung heartworm infection sa mga aso. So, itest na rin mo natin for both para at least sure tayo. Okay. Sige po. Mga 10 to 15 minutes po. Okay. Sample ganyan na yun. Okay. Sige po. Thank you. Sige po. Okay, salamat. At ayan na nga po, napakinggan po natin yung paliwanag ng vet doctor sa resulta po ni Copper sa kanyang CBC test, ganun din po sa kanyang biochem. Wala pong naging problema, normal naman po lahat ng result niya. Kaya po, ang panibagong test na naman po nagagawin, kaya nandito na naman po kami sa labas, waiting na naman po ng another ilang minutes, dahil po meron na naman test na ginawa kay Copper. Yun po ay yung Ehrlichia, tapos po yung heartworm test. Kaya po waiting na naman po kami kung anong magiging result. Tapos ayan po, dahil po sa naiinip sila, ang ginawa ng kanilang Papa Fernan, nilibot-libot muna sila, sinakay sila sa tricycle. Para silang mga bata na nagyayakad ng umuwi dahil inip na po sila. Kaya ayan po yung nagawang paraan ni Papa Fernan para mawili sila sa labas ng vet. Kitang-kita nyo naman po, with smiling face pa sila habang iniikot-ikot sila ng kanilang Papa Fernan. Ayan. Kasi kanina naka-steady, nag-iiyakan eh. Ayan. Salamat po, Sir JR. Na binigay niyo pong tricycle sa amin. Marunong na talaga si Fernan mag-tricycle. Waiting na lang po kami sa resulta ni Copper. 40 minutes pa daw po bago malaman eh. Negative naman po siya sa heartworm and Ehrlichia canis. Tapos ang naman niya, yung CBC niya, as mentioned po kanina, normal naman po lahat ng values. Yung platelet lang niya, malapit lang dun sa minimum na 200. That's why we opted to test din po for Ehrlichia canis kasi ibang dogs siya before, di ba? May blood parasite din. Tapos yung amylase lang niya, ito, elevated. Much better if magbigay tayo ng gastrointestinal diet sa kanya for the meantime. Okay, so specific na prescription diet yun for dogs po. So after 2 weeks, check ulit natin yung amylase niya kahit send out lang. Okay? Paano yung diet po naman ng condom? Bali, ano po siya, yung dog food na specific na gastrointestinal. Okay. So yun po yung papakain nyo sa kanya for 2 weeks po sana. Okay. Okay? Hindi pwede sa kanya yung tulad ng Renan, hindi ganun. Ayaw renal po. Hindi pwede sa kanya. Hindi naman po nagwa-warrant na bigyan siya kasi wala naman po siyang urinary or kidney issue. Ngayon po kasi yung focus natin sa yung sa bituka niya, gastrointestinal. Sige, kung ano na lang yung pwede, yun na lang. Apo, yun po muna yung bigyan po natin. Tapos since, ano po yung mga supplement niya po pala? Yung dati binibigyan na namin, yung mga vitamin C, tapos yun lang, yung mga ibang pan. Wala namang ibang supplement na kami. LC-Vit po, yun yung binibigyan. Yung mga LC-Vit dati. Try po natin magbigay na Emerplex sa kanya. Sa kanya, para at least yung... Yung Emerplex pala dati, kung yung mga galing din dito na vitamins. Apo. Tapos yun, gagamitin natin ng tuloy-tuloy sa kanya. Okay? Yun po muna yung supplement na idadagdag natin. Okay. So, for the meantime, yun lang po muna. Tignan natin if may improvement siya after 2 weeks din in terms of sa timbang din po. Tsaka yung sa level ng amylase din niya, given na nag-iba ng diet. Kasi if wala po, let's look at other tests na pwedeng gawin sa kanya. For example, yung mga sa hormonal. Tignan natin din yung level ng niya, yung glucose. Baka mamaya kasi may diabetes pala siya. Kaya yung niya, yung issue niya. Or pwede may thyroid problem dun eh. So yun, mga hormonal issues yun. Okay, tignan muna natin kung ano yung magiging response niya sa gagawin natin intervention for 2 weeks. And if hindi, then let's test for
yung sa level ng ano niya, nung glucose sa blood. Okay? Okay po. Okay. Thank you. Sige po. Okay. Tapos ito po sa inyo na yung card. Ayan po, pauwi na kami ng bahay. Bali, ito po muna yung suggestion ng vet na ipapakain po kay Copper for 2 weeks. Ayan. Napakamahal ng pagkain ni Copper. Dahil sa negative naman po lahat ng resulta niya, maayos naman po, walang naging problema. Pati po sa heartworm, negative din po yung heartworm result ni Copper. Kasi pina-heartworm result po, pina-heartworm test din po namin siya. Tapos CBC, Biochem, negative po lahat. Wala pong nakitang problema kay Copper. Bali, titignan daw po ng vet kung sakali po, baka daw po sa bituka yung problema niya. Kaya ito po yung sinuggest na pagkain ni Copper for 2 weeks. At ayan na nga po, under observation po si Copper sa loob ng 2 weeks. After 2 weeks po, ibabalik namin siya sa vet. Titignan po kung nadagdagan ng kanyang timbang. At kung hindi naman po, another test na naman po yung gagawin sa kanya. Kaya hopefully po, sana magdagdag na po ng timbang si Copper sa pagbalik po namin sa vet at maging maayos po ang lahat. God bless po sa atin.